our bride, Mrs. Lynn de San Andres Kisora, together with Tatay Jarod. Dream come true yan, Tita Lynn, dream come true. Magandang umaga po sa ating lahat. Ako po'y naniniwala na malinaw po sa atin ang dahilan kung bakit tayo nandito. We are here together today to witness the rejoining or renewal of the commitment of Brother Rosendo and Sister Lynn in their marriage vow that was they made before 25 years ago, sabi ni Sister Nina. Ang sabi po ng Biblia, marriage is holy. Primarily because ang Diyos ang nagtakda nito. And those who enter marriage must consider it seriously, carefully, based sa sinasabi ng Biblia. God ordained marriage for the mutual company, help, comfort of men and women, both in prosperity and adversity. And into this holy matrimony, Brother Rosendo and Sister Lynn come now to renew their vow before God. And with this, shall we all come to God in prayer before we proceed? Shall we all rise? Let us pray po. Father, today as we come into your throne, we thank you for your grace, your mercy, and love towards us all. Tunay nga po, Panginoon, na sa panahon na lumipas, Ikaw ang Diyos na tapat, hindi nagpapaya. Laging nariyan, mapatnubay, nagpapagkakaloob ng pangangailangan ng bawat isa. And even at this time, Panginoon, patuloy mong ipinapakita, pinaparanas ang iyong katapatan sa buhay ni Brother Rosendo at Sister Lynn. Lord, sa inyo po namin pinagkakatiwala ang umagang ito, ang kanilang muling pagsaliwa ng pag-iisang dibdib. Dalangin namin, Panginoon, na sa buong oras kami po'y patnubayan. Hiling namin ang banal mong Espiritu Santo ang siyang manguna at magturo sa amin at magpaunawa sa amin kung ano po ang iyong layunin. Sa panahon, Brother Rosendo at Sister Lynn ay muling ng sariwain ang kanilang pag-iisang dibdib. Mangyari ang iyong kalooban, masunod ang iyong paghahari sa oras na ito. Ito po aming panalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Brother Rosendo, will you have Sister Lynn to be your wedded wife, to live together according to the law of God in the holy state of matrimony? Will you love her, comfort her, honor and keep her in sickness and in health, and forsaking all others, keep yourself only to her, as long as you both shall live? Mike, pastor. Lakay ko ba? Oh, yes. Sister Lynn, will you have Brother Rosendo to be your wedded husband, to live according to the law of God in the holy state of matrimony? Will you love him, comfort him, honor him, and keep him in sickness and in health, and forsaking all others, keep yourself only to him, so long as you both shall live? Ay, pwede mga kauna.
Uy, sandal sa tayo na doon. Ako na magpapayong kay Pastor. Pasaway na naman. Yung black sa akin. Bago pa po itinakda ng Diyos, Maganda yun. ang pagdito Pastor, no sounds. Wala siyang sounds. Naka-off. Ano? Bago po itinakda ng Diyos ang pag-iisang dibdib, ang Panginoon ay nagbigay na ng na kung saan ipinakita niya mismo sa Biblia kung ano ang inaasahan niya sa mag-aasawa. Kung ano po yung panuntunan, ano yung prinsipyo na dapat nating gampanan upang yung pagsasama ay magiging ganap at magiging mabunga. Subalit sa panahon na lumipas, marami pong pagsasama ang nagtapos sa paghihiwalay. Ay, naku, Grace. Maraming minsan ay sa isa't isa. Pero sa paglipas ng panahon, yung pangakong iyon ay nauli sa hiwalayan. Ang tanong, bakit? Ng gamot. Ano-ano ang mga dahilan at ito'y humantong sa hiwalayan? Ano rin ang pwedeng gawin natin sa ngayon upang yung pagsasama ay tunay na maging mabunga sa harapan ng Diyos at sa harapan ng mga mahal natin. Ang tanong po sa umagang ito ay, what will make marriage last a lifetime? Ano po yung makapagbibigay sa atin ng katiyakan na yung pagsasama ay mananatili hanggang buhay? Hindi lang sa panahon ng sagana, hindi lang sa panahon ng masaya, hindi lang sa panahon na kung saan yung damdamin ay naroon pa. What if the feelings is gone already? What would happen to the marriage? Ayan yung basahin ko po sinasabi ng Diyos sa Ephesians 5 verses 21 to 32 kung ano po sinasabi ng Diyos. Ang sabi rito, submit to one another out of reverence for Christ. Wives, submit yourselves to your own husbands as you do to the Lord.